Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pamilya, narito ang maiinit na tagpo sa FPJ's Batang Quiapo. Narito na naman tayo para magbigay ng update sa pinakpaborito at nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay baka naman makahingi ng like, share at subscribe at pag-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. At sa mga masugid nating subscribers at manonood, maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa ating munching channel. Sa pagdating ni Natinding at Pakundo ay agad na nagtanong si Senyora Bettina kung saan sila galing. Agad na sumagot si Senyor na galing siya sa meeting, ngunit hindi umano siya ang tinatanong nito kundi si Tinding. Sinabi ni Tinding na galing siya sa kanyang anak sa Quiapo. Tugon ng Senyor na nagpaalam si Tinding na pupunta siya ng Quiapo, kaya pinayagan niya. At nagkataon lang umano na pauwi siya at nakita niyang naglalakad sa kalsada, kaya isinibay niya na ito. Nakita ni Doña Bettina ang dala ni Don Pakundo, kaya tiningnan niya ito at inakala niyang para sa kanya. Ngunit ito pala ay para kay Tinding. Sa pag-uusap ni Noy at Tinding ay natanong ni Noy kung bakit malungkot itong si Tinding. Inilahad nito na habang kausap niya si Marites sa palengke ay may sumaksak dito. Nagulat din umano siya sa gulong dinatnan niya at may mga kaaway daw si Tanggol at sa pamilya na gumagante. Dagdag pa ni Tinding, napatay na si Camille at hinala daw ni Marites na kaaway ni Tanggol ang may gawa nito. Kaya kailangan niyang malaman ang katotohanan at kailangan niyang makausap si Tanggol at kung bakit dinadawit nila si Tanggol sa mga nangyayari sa kanilang pamilya. Dagdag pa ni Tinding na hindi mapapanatag ang kanyang kalooban hanggang hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Iminungkahi naman ni Noy na ayaw niya mang-isipin pero si Tanggol lang ang naisip niyang may gawa nito. Kaya naman umano hanggang maaari ay wag munang bumalik sa Quiapo si Tinding. Tinawagan ni Catherine ang kanyang lolo Pakundo at tinanong kung anong issue nila ni Don Ramon. Narinig naman ito ni David at bilang inagaw ang telepono ni Catherine. Sinabi ni Pakundo na nagtatanong si Catherine tungkol sa kanila ni Ramon. Kaya sabihin umano nito kung meron ba siyang dapat malaman at ikabahala. Ayon kay David, wala naman umanong problema at sisiguraduhin niyang buhay prinsesa ang kanyang apong si Catherine. Matapos ito ay galit na galit niyang sinigawan si Catherine kung nagsumbong ba ito. Iginit ni Catherine na hindi. Sinabi ni David na huwag siyang gawing tanga at pinaghirapan niya itong makuha. Kaya huwag siyang magkakamaling sagarin siya dahil may hangganan ang kanyang pasensya. Sinabi naman ni Roy kay Lucio na pagsabihin nito ang kanyang mga bata na sa susunod ay mag-ingat nang hindi nga nasusukol ng mga kapulisan. Tila nga nakakahalata na si Roy na may itinatago si Lucio. Sa pag-uusap naman ni Lucio kasama ng kanyang mga tao ay sinabi niya na kinakailangan nilang magdobli ingat dahil hindi dapat malaman ni Roy na may nakuha silang mga armas kina Primo. Tinanong naman ni Don Julio si Ramon kung saan nanggaling. Sinabi ni Ramon na meron lang siyang inaasikaso. Ibinalita naman ni Bulet na nagantihan na nila ang mga Red Phoenix at susunod din nila ang pinagtataguan nito. Sa pag-alis ni Bulet, sinabi ni Ramon sa kanyang papa ang lahat at hindi niya nga alam na nakikinig pala itong si Olga. Kaya nagulat nga si Olga nang marinig niya ang pangalang Marites. Napatanong si Olga sa kanyang sarili kung ano ang tumatakbo sa isip ni Ramon at bigla na lang nagkaroon ng malasakit at interes sa babaeng binastos at nilapastangan lang niya noon. At narito na nga ang mga dapat nating pakaabangan. Iniabot na nga ni Don Pakundo kay Tinding ang paper bag na may lamang damit at tsinelas na kamakailan lang ay nagustuhan nga ni Tinding ngunit wala siyang pera. Agad na nagsumbong si Pasing kay Doña Bettina dahilan ng mas malaking gulo. Habang si Ramon naman ay muling dinalaw si Marites na may dalang mga bulaklak at nalaman ni Tess na si Ramon ang nagbayad sa ospital. Agad niya itong pinaalis dahil baka nga magpang-abot si Rigor at Ramon. Nagpaalam naman si Tanggol kay Boss Libina na babalik muna sila kay Senyor Pakundo
Agad na pumayag si Boss Divina at sa muli nga nilang paghaharap ay hindi nga makakapayag si Tanggol na basta-basta na lamang sila gawing utos-utosan at nais niya umano na magkaroon na sila ng porsyento sa bawat transaksyon na kanilang gagawin. Kaya naman mga kapamilya, tuloy-tuloy lang ang pagtutok dito lang sa nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalaing tayong lahat, kapamilya.